Nanay, kailangan mong lumabas. Hindi mo pwedeng iwanan si Maria. Munting bata, ang nanay mo ay naging bituin na sa langit. Kasama mo siya palagi. Doktora, ang nanay ko ay talagang magiging bituin sa langit? Magiging. Munting Maria, kapag namatay ang tao, nawawala lang sila. Hindi sila nagiging bituin. Ang nanay ko ay magiging bituin. Sabi ng nanay ko, kasama ko siya palagi. Ipadala mo siya sa ampunan. Noon, nang dalhin siya ni Elena sa pamilya, hindi ako pumayag. 2 taon na nating pinalaki ang anak niya. Nagampanan na ng pamilyang Reyes ang parte namin. Ngayon, patay na si Elena. Ang pabigat na ito ay hindi na pwedeng manatili sa pamilyang Reyes. Lola? Huwag ninyong ipadala si Maria sa ampunan. Gusto ni Maria na manatili kasama ang kapatid niya. Magiging masunurin si Maria. Alagaan ni Maria nang mabuti ang kapatid niya at makikipaglaro sa kanya. Sige na. Ano ba yung pag-iyak na iyan? Tigilan mo ang pag-iyak na parang nasa libing. Hindi ako lola mo. Marco, kailangan mong mag-impake ng mga gamit niya at ipadala siya. Ang abala talaga. Nanay, kahit ano pa man, sariling laman at dugo pa rin ni Elena yan. Pinalaki natin siya noon. Dahil hindi ka makapag-anak. Ngayon, binigyan ka ni Elena ng isang anak na lalaki. Bakit mo papapatuloy na palakihin siya? Ang pamilya nating Reyes ay hindi nagpapalaki ng anak ng iba. Maria, mabait ka. Huwag kang umiyak. Kumuha ka ng candy. Hindi nagpapalaki ng anak ng iba? Mukhang masaya ka naman sa pagpapalaki sa anak ng iba, hindi ba? Para kay Bea, ang peking anak na ito, napakaalaga mo. Pero para sa akin, ang napalitan, ang sarili mong anak, hindi mo ako pinapansin. Wala kang pakialam sa akin. Bakit naman? Kay Maria, hindi pwede. Clara, paano mo nasabi ang ganyan tungkol kay nanay at tatay? Sila. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi mamamatay ang nanay ni Maria sa aksidente habang sinusubukan kang iligtas. Hindi ko naman hiniling na iligtas niya ako. Kusa niyang ginawa yon. Kaya ang pagkamatay niya, hindi kasalanan ko, di ba? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Nangangati ang mga kamao ko. Tama na. Maria, dalhin mo siya sa ampunan. Sinabi na ito ng manghula dati. Si Maria ang swerte ng pamilyang Reyes. Nang dalhin siya ng kanyang ina sa pamilyang Reyes, umangat ang negosyo ng pamilya. Kahit si Marco na walang anak, pagkatapos ng 5 taon ng pagsasama, ay nagkaroon ng anak na lalaki. Nakuha mo na rin ang gusto mong apo. Sigurado ka bang gusto mong paalisin si Maria? Clara, umasenso ang negosyo ng pamilya dahil magaling ang kapatid ko. Anong kinalaman niyan sa pabigat na to? Bukod pa riyan, kung talagang swerte siya, hindi mamamatay ang kanyang ina. Narinig ko na matay din ng maaga ang kanyang ama. Malamang isinumpa din siya nito. Bie, tumahimik ka. Sasabihin ko ang gusto ko. Clara, kung itataguyod mo ang malas na to sa pamilyang Reyes, gusto mo bang sirain tayong lahat? Kahit hindi ka pinalaki ni nanay at tatay, binigyan ka pa rin nila ng buhay. Paano ka naging ganito kasama? Tama na yan. Si Maria ay hindi mananatili sa pamilyang Reyes. Marco, dalhin mo siya sa ampunan ngayon. At ikaw, Clara, tigilan mo ang pag-aaway kay Bea. Ngayong bumalik ka na sa pamilyang Reyes, pareho na kayo ni Bea. Pareho kayong anak na babae ng pamilyang Reyes. Hindi ka namin pababayaan. Kung ayaw ninyong alagaan ang batang ito, ako na. Kung ayaw ninyo sa swerte, gusto ko. At, tungkol sa pagiging anak ng pamilyang Reyes, wala akong pakialam sa titulong yon. Tara na. Clara, hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo ngayon at wala kang pakialam sa pagiging anak ng pamilyang Reyes. Gusto kong makita kung gaano karaming swerte ang makukuha mo habang dinadala mo ang pabigat na yun. 5 taon na ang nakalipas at hindi mo pa siya nakikita dahil wala na si Ethan. Kailangan kong ipagpatuloy ang linya ng pamilya para sa kanya. Makinig kayo.
Kung ang aking apo sa tuhod ay nasa labas at nagdurusa sa anumang hirap, pananagutan ko kayong lahat. At ikaw, Gabriel, hindi ka na nagiging mas bata. Wala ka pa ring girlfriend. Sa weekend, magkakaroon ka ng blind date kasama ko. Kahit ayaw mong magpakasal, kailangan mo pa ring isipin ang pagpapatuloy sa linya ng angkan ng Garcia, di ba? Lola, tumatanda ka na. Magpahinga ka. Uminom ng halamang gamot para labanan ang init. Aalis na ako. Tampalasan ka. Saan ka naman pupunta? Para hanapin ang apo mo sa tuhod. Maria, kung mananatili ka sa tita mo lang ngayon, baka hindi tayo mamuhay sa malaking bahay. Pero kung gusto mo na bumalik sa angkan ng Reyes, maaari kong kausapin sila ulit. May dahilan kung bakit gusto ni Maria na manatili sa angkan ng Reyes? May amoy pa ng mama doon. Tita Clara, hindi ba ako gusto mo? Siyempre, hindi. Pero, wala pang kakayahan ang tita ngayon. Wala rin trabaho. Kung kasama mo ako, maaari kang dumaan sa maraming hirap. Hindi natatakot sa hirap ang Maria. Alam ko. Gusto lang ng lola at lolo ang kapatid ko. Hindi ako. Gusto ni Maria. Nakasama ang Tita Clara. Tutulungan ni Maria ang Tita Clara sa mga gawaing bahay. At hindi ako masyadong kumakain. Tita Clara, huwag mong iwan ng Maria. Ha? Siyempre, hindi. Kaya mula ngayon, magkasama tayo habang buhay. Ha? Pangako. Pangako, 100 taon walang bawian. Tara na. Miss, gusto mo bumili ng lottery ticket? Magdagdag ng kaunting sorpresa sa buhay mo. Hindi, salamat. Sa buong buhay ko, hindi ako nanalo kahit ng buy one get one free drink. Lalo na ang lottery. Tita Clara, pumili lang ng isa, please. Parang gusto bumili ng ating Maria. Ng isa, ha? CJ, kaya pumili ka ng isa at kakaskas ng tita. Ano ito? Miss, nanalo ka ng 1 milyon. Magkano? Ako. Magkano? 1 milyon? Maria, ikaw talaga ang lucky star ng tita. Ngayon ang renta natin ay asikaso na. Tara na, dadala ka ng tita para bumili ng gold bracelet. Ano man ang meron ang ibang bata, meron din ang ating Maria. Ito. Hello, pwedeng kunin mo ito para tingnan ko, please. Namimili ka sa gold store. May pera ka ba para bumili ng kahit ano? Zandro, hindi ba sabi mo nasa business trip ka? Anong ginagawa mo kasama niya? Kailan kayo? Nagkatuluyan? Clara, dahil nakita mo na. Diretso na ako sa'yo. Ang kailangan ko ngayon ay isang babaeng makakatulong sa karera ko. Wala kang pera, walang trabaho, walang koneksyon, at dinadala-dala mo pa itong pabigat. Sa pagitan mo at ni Bea, alam ng kahit sinong lalaki kung sino ang pipiliin. Kaya huwag mo akong sisihin. Kung may gusto kang sisihin, ang sarili mong kawalan ng kakayahan ang sisihin mo. Kadiri ka. Noong kolehiyo ka pa, ako ang nagtrabaho para sa 4 na taon mong matrikula. Nangako kang magiging mabuti ka sakin. Ito ba ang pagtupad mo sa pangako mo? Clara, pera-pera ka na lang ba? Konting halaga lang yan. Heto, kunin mo. May 50,000 sa card na ito. Sapat na yan para sa'yo at sa maliit na pulubing ito, para makakain ng 1 taon. Akala ko ba may dignidad ka? Bie, magdalawang isip ka naman. Perang pamilya Reyes ang ginagastos mo, at nagmamalaki kang dalaga ng mga Reyes. Lahat ng suot at gamit mo ay dati kong pag-aari. At itong konting halagang ito, sinusubukan mo bang ipamigay sa isang pulubi? Ayaw ko yan. Umalis kayong dalawa. Nakakahiya ang magnakaw sa iba. Batugan ka. Gusto mo bang bugbugin kita? Bie,
Kapag hinawakan mo siya kahit isang daliri, pagsisisihan mo. Clara, ang wild mo talagang bata, na walang magulang na nagturo ng asal sa'yo. Bastos na probinsyana ka lang. Ayoko nang mag-aksaya ng oras, sa pakikipagtalo sa isang batang pasaway na tulad mo. Kukunin ko to, ay balot mo. Ako ang unang nakakita niyan. Ako ang bibili. Clara. Huwag mo akong sisihin kung minamaliit kita. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Kaya mo ba yang bilhin? Paano mo nalaman na hindi ko yan kayang bilhin? Bie, lahat ng gusto ko, kukunin mo, yan ba? Oo. Oo, kukunin ko lahat ng gusto mo. Ang mga magulang mo. Ang boyfriend mo. Lahat ng galing sa pamilya mo. Pati yung gusto mong bilhin ngayon. Kukunin ko lahat yan. CJ, narinig ninyo yon, di ba? Bie, sana hindi ka magsisi. Excuse me. Pakibalot yung gintong badha. Para sa akin. Ano ng problema? Sige, kunin mo. Bayaran mo. Bie, di ba ikaw ang dakilang Miss Reyes? Ang galing-galing. Di ba gusto mo? Lahat ng meron ako. Ay swipe mo ang card mo. Clara, ang lakas ng loob mo. Paano mo naitapat ang mata mo sa ganyang kataas? Na gusto mo raw itong gintong Buddha. Anong iniisip mo? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo yan mabibili. Pasensya, pero hindi mo yan kayang bilhin. Ako, kaya kong bilhin yan. Clara, tigilan mo ang kayabangan. Alam ko ng eksakto kung magkano. Ang halaga mo, eksakto. Clara, kung hindi mo kaya, huwag kang magulo. Umalis ka na dito. Ay swipe mo. Nagpapanggap ka pa. Nagpapanggap ka pa rin. Waiter, ay swipe mo ang card niya. Kung mag-go through ang card na yan, pipilitin kong tanggalin ang ulo ko, at ibibigay sa'yo para shipping. Natanggap ang bayad sa Alipay, 870,000 dolyar. Paano ka nakakuha ng ganito karaming pera? Wala akong magagawa. Ganito lang ako kayaman. Pero Bie, paano dapat baliin ang ulo mo? Ikaw ba ang gagawa? O ako ang tutulong sa'yo? Clara, huwag kang magmalaki. Sinasabi ko sa'yo, saan talaga galing ang perang ito? Hindi pa natin alam. Baka ikaw at ang waiter na ito ay magkakilala. Sinadya mong gumawa ng tunog ng bayad para lokohin ako. Hindi ko inakala na ganyan ka kapaimbabaw. Buti na lang hiniwalayan kita. Zandro, nababaliw ka ba? Siguro bulag ako noon na nahulog sa'yo. At saka, linisin mo ang isip mo. Ako, ang ayaw sa'yo. Clara, hindi ba't inggit lang dahil si Zandro ay ako ang pinili? Tumingin ka sa sarili mo, itong kahabag-habag na itsura. Sino ang magiging respeto sa'yo? May bitbit ka pang maliit na pabigat. Sa tingin ko, hindi ka na ikakasal sa buong buhay mo. Inggit sa'yo. Inggit sa ano? Sa pagpulot ng basura. Wala talagang pakialam si Clara. Si Clara ay mag-aasawa ng pinakamagandang tao sa mundo. Hindi tulad mo na mahilig magpulot ng basura. Ayos ka lang, naniniwala ka ba? Nabubunutin ko ang bibig mo. Bie, bakit ka ba ganyan kaloko? Ikaw mismo ang minumura mo. Ikaw, Anong ikaw? Iminumungkahi ko. Nadalhin mo ang boyfriend mo. Sa neurologist ka agad. At ikaw, ito. kailangan din ng gamutan. Bayaran mo at umalis na kayo. Clara, hindi kita palalampasin, pati itong batang pulubi. Hintayin mo. Tita Clara. Be, yung masamang babae. Ninakaw niya ang boyfriend mo. Malungkot ka ba? Huwag kang malungkot. Bibigyan kita ng candy ni Maria. Sabi ni Mama, masaya raw kapag kumain ng candy. Pinili itong candy para sa akin ni Mama. Itinatago ko ito, Tita Clara, para sa iyo. Hindi ka kainin ni tita. Maria, ikaw na ang kumain. Hindi malungkot si tita. At ito, ay peace bracelet na binili para kay Maria. Kapag suot mo ito, magiging ligtas at maayos ka. Maria, tandaan mo, kahit anong mangyari, sa hinaharap, dapat tayong manatiling masaya. Walang, hindi kayang lampasan. Okay. Tita Clara, ang bait-bait mo sa akin. Pwede ba kitang tawaging Mama mula ngayon? Siyempre pwede. Mula ngayon, si tita, ang magiging mama ni Maria. Kapag kasama mo ako, walang makakagulo sa iyo. Okay.
Tara na. Nahanap mo na ba si Elena? Hindi pa. Bilisan mo. Kung hindi ko maibigay kay Lola, ang apo sa tuhod at manugang niya. Baka, itali niya ako sa kama. Opo. Papa! Maria, Papa! Mama! Nakita ko si Papa. pasensya na yan. Bata lang yan. Maria, alis na tayo. Wala kang tatay. Pero ikaw ang daddy ko! Maria, aalis na tayo. Ma, gusto ko nung tatay. Pwede ba siyang maging daddy ko? Teka, Di ba niya lang hinakap at tinawag na daddy? Bakit ba itong lalaking to ay nagdaramdam pa rin? Ano? pwede akong maging tatay niya? Ano? Bigay mo sa akin ang WeChat mo. Pag-isipan mo. Ikaw na pasaway. Sa weekend, magpakabait ka at makipagkita sa anak na babae ng mga low. Kung magdadahilan ka ulit, babaliin ko ang mga binti mo. Lola, nakahanap na ako ng mapapangasawa. Kasama sa mapapangasawa ang isang bata. 2 biyaya sa isang halaga. Isang pakete. Dadalhin ko sila bukas. Ikaw, anong sinabi mo? Anak ka nang. Nakahanap ka talaga ng babaeng may anak. Nawawala na ba ang isip mo? Makinig ka sa akin. Hinding-hindi ko papayagan na tumapak sila sa pamilyang Garcia. Bie, ano na naman ang gusto mo? Mula ngayon, sa akin na ang apartment na to. Ay empake mo ang gamit mo at umalis ka kasama ang batang to. Maiging wag kang magpakalayo. Gagawin ko yan. Anong magagawa mo? Doble ang binayad ko sa upa dito. Kung may lakas ng loob ka, magbayad ka ng triple para maupa mo ulit. Sabihin ko sa'yo, Clara, hindi kita hahayaang maghari Harrien. Lahat ng gusto mo, kukunin ko. Pero, kung luluwag ka at hihingi ng tawad, baka sakaling maging mapagbigay ako, nahayaan kang manatili dito kasama ang batang to, ng ilang araw pa. Luluhod. Sa tingin ko napapanood mo ng sobra ang mga short drama at nasira na ang utak mo. At isa pa, bantayan mo ang bibig mo. Tigilan mo ang pagtawag sa kanyang batang yan. Magpakatao ka naman. So di ka luluhod. E di dalhin mo ang pabigat na to, at tumira sa ilalim ng tulay. Zandro, mamaya, itapon mo lahat ng gamit ni Clara, lahat-lahat. Masamang tao ka! Sa bahay, di mo ko pinapakain. Ngayon, itinatapon mo. Ang bagahe ni Mama. Masamang tao! Masamang tao! Anak ka nang. Hello? Ano? Hello? Ano? 20 milyon. Para bilhin ang copyright ko. Tama. Pagkatapos ng graduation, dahil sa patuloy na pakikialam ni Bea, lahat ng resume na ipinadala ko ay nawala lang. At lahat ng design work na ipinadala ko sa mga malalaking company ay walang nag-reply. At ngayon, bigla na lang dumating ang bombang ito. Sigurado ka ba na galing ka sa Grupo Garcia? At hindi ito scam call. Ang presidente namin, Ginoong Garcia, ay nagustuhan ang design work mo, kaya inaalok niya ang 20 milyon para sa exclusive rights. Kung payag ka, ang pera ay ililipat sa account mo agad. Okay, payag ako. Okay, salamat. Alapay, 20 milyon na receive. Maria, sweetie ko, ikaw ang lucky star ni Mommy. Ngayon, makakabili na tayo ng bahay. Clara, huwag kang magpahiya dito. 20 milyon. Nangangarap ka. Ang Grupo Garcia bumili ng copyright mo. Bakit hindi mo sabihin? Ang presidente ng Grupo Garcia ay boyfriend mo. Ikaw ay kaiyahiya. Umalis ka. Mga tanga kayong dalawa. Kung hindi kita turuan,
Talagang mag-iisip kayo na mga hari ng mundo. Ang mga ito, lahat ay sa inyo. Oo, pinamulsa namin. Ano problema? Mabuti. Basta hindi nawala ang computer. Paalala lang, ang computer na ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Ikaw talaga ay isang pauper. Ano kung mahigit 10,000? Sinira ko. Ano gagawin mo? At nandito ka pa, nagpapanggap ng fake. Wow! Talagang naghahanap kayo ng gulo. Maria, Hello? Ito ba ang 911? May mga tao dito na sinasadya ang pagkasira ng gamit ng iba. Gusto kong i-report. Tatawag sa pulis. Sino ka para mang blackmail? Talagang takot ako. ang ignorante talaga ay masaya. Ang sinasadya ang pagkasira ng gamit ng iba, kung ang halaga ay higit sa 5,000. Maaaring sentensyahan ng hanggang 3 taon sa bilangguan, detention o multa. Ang halaga ng nasira mo ay malaki, at ang sitwasyon ay seryoso. Congratulations! Ang kinabukasan mo ay mukhang mas lalong nakabilanggo. Sweetie, enjoy sa ideological reform mo. Bye. Clara, damn little bitch ka. Papatayin kita. Nanay, kapag namatay ang mga tao, nagiging bituin ba talaga sila? Nagiging bituin sila para bantayan tayo. Kaya kung maghintay si Maria hanggang gabi, makikita kaya niya ang bituing naging sinanay? Siya ang magiging pinakamaliwanag sa langit sa gabi. Tita Clara, yung gintong pulseras na binigay mo sa akin, itinapon nila sa lawa. At yung pendant na jade na binigay sa akin ni nanay, kinuha rin nila. Magagalit kaya si nanay pag nakita? Maria, huwag kang mag-alala. Ang itinapon nila, pabubuhatin ko sa kanila ng maayos. At yung jade pendant na binigay sa iyo ng nanay mo, kukunin ko rin iyon para sa iyo. Nandito sila para doon. Clara, walang utang na loob na anak. Ipinakulong mo talaga si Bea. Gusto mong ikahiya ang pamilyang Garcia. Paano ako nagpalaki ng ganoong kahiyan? Ginoong Garcia, masyado mo akong pinuri. Kung talagang may kapangyarihan ako para ipakulong siya, kayo ay hindi nakikipag-usap sa akin ngayon. Bukod pa riyan, si Bea ang gumawa ng sarili niyang problema. Hindi ako ang may kasalanan. At ang pamilyang Garcia ay nag-iwan ng bata at kinuha ang lahat. Nawala na ninyo ang lahat ng dignidad. Bakit ngayon pa kayo mag-aalala sa kahihiyan? Ikaw, Clara, bahagi ka pa rin ng pamilyang Garcia. Kapatid mo si Bea, lumaki siyang minamahal. Mainitin ang ulo niya. Maging maunawain ka naman. Patawarin mo na siya ngayon. Sa hinaharap, matutulungan ka pa niya. Ito ang release form. Pakipirmahan. Hindi ko kailangan ng tulong ni Bea. At hindi ko pipirmahan ang letter of understanding na ito. Huwag mo akong i-guilt trip. Clara, pinakikiusapan ka naming maayos. Ano ba tong ugali mo? Ano? Ayaw mo? E di umalis ka. Ikaw. Pirmahan mo ang letter of understanding. At bibigyan kita ng 100,000. 2 milyon. Kahit piso, huwag mong bawasan. At saka, ibalik mo ang jade pendant na iniwan ni Elena para kay Maria. Ibalik mo. At, papuntahin mo rito ang paborito mong anak, na si Bea. Kailangan niyang saluhin ang kanyang itinapon sa tubig. Kung paano niya itinapon, ganun din ang paraan para saluhin niya. Clara, huwag kang magmalabis. Bakit ang babaw mo? Ang hilig mong maghanap ng butas. Kapatid mo siya. Sisi ako sa sarili ko sa lahat ng mga taon. Dahil hindi kita pinalaki sa tabi ko. Nagkamali ang paglaki mo. Kaya pala, hindi masyadong matalino si Bea. Mukhang hindi lang namamana ang katangahan. Nakakahawa rin pala. Magkano na ba ang kinita ni Elena? Para sa pamilya sa lahat ng mga taon, alam ninyo ang numero sa inyong mga puso. 2 milyon para sa akin. 2 milyon para kay Maria. Paano naging paghahanap ng butas yan? Ang perang yan ay iniwan ni Elena para sa kanyang anak na lalaki.
Pero babae lang naman si Maria. Sa ibang pamilya rin naman siya mapupunta balang araw. Para saan pa niya kailangan ng perang yan? E di hayaan mo si Bea na mabulok sa bilangguan. Magiging anak din naman siya ng iba, balang araw. Bakit mo pa iintindihin? Maria, tandaan mo ito. Tayo, hindi nakikipagtalo sa mga tanga. Kapag may nakita kang asong ulol, sa kabilang daan ka dumaan. Nakuha mo. Ma, hindi tayo nakikipag-usap sa mga tanga. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Ngayon, sa ngalan ng ating mga ninuno, ang mga ninuno ng pamilyang Reyes, papatigan kita, walang utang na loob na anak. Ngayon, sa ngalan ng mga ninuno ng ating pamilya, ay aking itutuwid, ang iyong landas, ikaw na walang utang na loob na anak. Ako, Suntukin. Sige, suntukin mo ako. At makakasama mo ang iyong minamahal na anak sa kulungan. Sige. Papuntahin ko si Bea para humingi ng tawad sa'yo. Ano nang ginagawa niyo dyan? Kunin niyo si Bea at si Zandro ngayon din. Ma, ayoko pong maligo. Si Clara lang. Ay naiinggit dahil kasama ko si Zandro. Nagseselos siya, kaya niya ginagawa ito. Sa buong buhay ko, kailan pa ako nakatanggap ng ganitong pagtrato? Kailangan niyo akong ipagtanggol. Tama na. Wala akong oras para panoorin kang magpanggap na biktima. Bilisan mo. Clara, kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit si Bea ang pinag-iinitan mo? Mayaman siyang tagapagmana, hindi siya sanay sa ganitong klase ng bagay. Ano ba ang problema mo? Bakit ka ganyan ka-agresibo? Zandro, akala mo ba talagang palalampasin kita? Ikaw at siya ay sabay na maliligo. Kung hindi, pupunitin ko ang sulat ng kapatawaran. At kayong dalawa ay magiging magkasintahan sa kulungan. 3, 2, 1. Zandro, sige na. Pumasok ka. Gago. Ma, mukha silang dalawang basang daga. Maria, tandaan mo ito. Tayo ay hindi dapat sumuko sa mga nang-aapi. Ang tapang, ang ating pinakamabisang sandata, ang mga masasamang tao, ay tatanggap ng kaparusahan. Heto. Clara, hindi ko talaga inakala na para makuha mo ako, gagamitin mo ang ganitang karumal-dumal na paraan. Nakakainis ka talaga. Makinig ka sa akin. Hindi na tayo magbabalikan, ngayon man o kailanman. Ang isang babaeng katulad mo ay hindi kailangan ng sinuman. Zandro, pwede bang lumayo ka sa akin? Ang baho mo talaga. Clara, huwag mo akong paasahin sa ganitong paraan. Hindi ka naman talaga gusto ni Clara. Ang nobyo ni Clara ay ang pinakakahangahangang tao sa mundo. Siya ang CEO ng Grupo Garcia, si Gabriel. Gabriel, Maria ko, pwede tayong magyabang, pero hindi naman ganyan kalala. Clara, kung mahilig kang magsinungaling, okay lang. Pero huwag mong isasama ang batang pulubi sa kalokohan mo. Sino ba si Gabriel? Ang pinakamayaman sa Sylvania Korporasyon ay makakalapit mo lang. Eksakto. Clara, ni hindi ka nga karapat-dapat maglinis ng Cub-8 sa Grupo Garcia. Nangangarap ka pang maging boyfriend mo si Gabriel. Magpakumbaba ka naman, okay? Clara, payo ko sa'yo, huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilya Reyes para manloko ng ibang tao. Hindi namin kayang tiisin ang kahihiyan. Clara, alam mo siguro na malapit nang sumali si Zandro sa Grupo Garcia bilang manager, kaya gumawa ka ng kasinungalingan, di ba? Malapit nang makipagtulungan ang Grupo Garcia sa pamilya Reyes.
Sabi mo, Maria, itong batang pulubi, ay swerte. Bakit nang umalis siya sa pamilya Reyes? Lalo pang gumanda ang takbo ng pamilya Reyes. Si Gabriel ang boyfriend ni Clara. At tatay ko rin siya. Hindi kami nagsisinungaling. Totoo ba, munting pulubi? Kung magaling ka talaga, ipaalis mo. Si Zandro sa Grupo Garcia. At ikansela ang pakikipagtulungan sa pamilya Reyes. Tara na, saan tayo pupunta? Kawawa naman. Hindi na kaya ng acting mo. Yung lalaki, sa labas ng mall noong araw. Clara, naisip mo na ba ang mungkahi ko noong araw? Kung maaari, susunduin kita at ang anak mo bukas, para sa hapunan ng pamilya. Maria, gusto mo ba talagang magkaroon ng tatay? Lahat ng ibang bata ay may tatay. Gusto rin ni Maria. Kahit hindi ko alam kung sino siya. Pero, kahit papaano ay mabibigyan niya si Maria ng kaunting ginhawa. Naisip ko na. Magkita na lang tayo bukas. Umalis na tayo. Maria ko, hindi dapat nagsisinungaling ang mga bata. Hindi mo na pwedeng sabihin na tatay mo si Gabriel. Naiintindihan mo. Clara, hindi ako nagsisinungaling. Si Gabriel ang kay Clara na boyfriend. Sige na. Aling bata, ang hindi gustong maging tatay si Gabriel. Noong bata pa ako, pinangarap ko rin maging prinsesa. Clara, ang tiyaga mo talaga. Sinusundan mo kami hanggang dito. Bakit ba lagi kitang nakakasalubong? Parang mga balang. Clara, tigilan mo na yan. Alam ko, hindi ka lang makapag-move on. Gusto mong magbalikan, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, wala kang swerte. Narito kami ni Bea ngayon, para tumingin ng venue para sa kasal. Tigilan mo ang pagiging masungit at ang panliligalig sa akin. Zandro, nangangarap ka na naman? Sino bang naniniktik sa'yo? Narito ako para bumili ng bahay. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Umalis ka. Bumili ng bahay. Ito ay proyekto ng Grupo Garcia, ang Pampang-Ilog. Kaya mo ba talagang bilhin? Sandali, Clara. Hindi ba't sinabi mo na si Gabriel ang boyfriend mo? Bakit ikaw pa ang magbabayad para sa bahay mula sa kumpanya ni Gabriel? Gamit ang sarili kong pera ako bibili ng bahay. Mas panatag ang loob. Hindi katulad mo, na umaasa sa pamilya Reyes para sa lahat. Clara, ang tigas ng ulo mo. Hindi mo nga mapanindigan ang sarili mong kasinungalingan, di ba? Dalhin mo na itong batang pulubi at umalis na kayo. Huwag niyong sirain ang pagtingin namin sa bahay. Masama kang tao. Hindi kami nagsisinungaling. Guardia, palabasin niyo ang dalawang itong gulo. Dito. Anong karapatan mo para paalisin kami? Anong karapatan? Ang karapatan. Ako ang manager ng planning department sa Grupo Garcia. Gawin niyo. Kung maglalakas loob kang mapalaya sa akin, hindi ka papatawarin ng tatay ko. Anong panahon na ba ang akala mo ito? Ikaw na maliit na pulubi. Nagmamayabang ka pa rito. Sige nga, tawagan mo. Pakilala mo ako sa tatay mo, si Gabriel. Nasaan ka na, tatay? May masasamang tao na nambubuli sa amin ni nanay. Pupunta na agad ang tatay mo. Nag-aarte. Nag-aarte ka pa. Ano pang hinihintay nyo? Hilahin nyo sila palabas. Pero kanina lang sinabi nila na si Ginoong Garcia ay kanilang. Naniniwala ka dyan. Single si Ginoong Garcia. Saan siya kukuha ng asawa at anak kung hindi nyo gagawin? Ako na ang magpapalayas sa kanila. Vie, bitawan mo si Maria. Bitawan mo ako! Masamang tao! Ikaw na maliit na pulubi, bugbugin kita. Narito na si Ginoong Garcia. Tatay! Ginoong Garcia. Talaga. Yung palamunin na yun, si Clara, kilala si Gabriel. Tatay, nandito ka na! May masasamang tao na nambubuli sa akin at kay mama. Wow, ang galing ng pagpasok mo. Sino ang nambubuli sa ating bunso? At sa ating mahal? Sila. Gusto kaming paalisin ni mama. Clara, ito ba yung gwapong lalaking, si Gabriel? Hindi ko talaga inaasahan to, para lang galitin ako. Nag-hire ka pa ng artista. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa Garcia Group.
Pero hindi ko pa siya nakikita. Si Clara naman, sa paaralan lang nag-aaral nitong mga nakaraang taon. Paano niya makikilala si Gabriel? Nag-hire ng gwapong lalaki para magpanggap. Akala mo batang ako? Peke pala, Clara. Bakit ba lagi kang nagsisinungaling? Hindi ka ba titigil sa pagsisinungaling? Sinabi ko na sa'yo dati. Hindi na kita mahal, kahit mag-hire ka pa ng 100 tao para magpanggap kasama mo. Hindi na tayo magbabalikan. Huwag mong sayangin ang oras mo. Hindi, Zandro. Nababaliw ka ba? Ano nang kapal ng mukha mong sabihin yon? Makipagbalikan sa'yo. Ano naman ang makukuha ko? Ang pagiging pandak mo, ang pagiging mahirap mo, o ang kawalan mo ng talento, o ang pagiging hambog mo. Ikaw, Ano ako? Hindi lahat katulad mo. Nangangalakal ng basura. Mas matangkad ang asawa ko kaysa sayo. Mas gwapo kaysa sayo. At mas maalaga kaysa sayo. Kahit nabulag ako, hindi kita titingnan ng 2 beses. Pangkaraniwang tao lang, ang laki naman ng tingin sa Ikaw. sarili. Clara. Ano nang gusto mo, Lolo? Clara, makakatulong ba ang pagiging gwapo para makakain? Ang Zandro namin ay hepe ng departamento ng real estate sa Grupo Garcia. Milyon-milyon ang kinikita niya kada taon. Kaya niyang bilhan ako ng penthouse sa Pampang-Ilog. Yang gwapong nahanap mo. Magkano ang kita niya sa 1 taon? Kaya ba niyang bumili ng bahay? Huwag mong sabihin na susuportahan mo ulit siya gamit ang kaawa-awang sweldo mo. Kaya kong bumili ng sarili ko. Hindi katulad mo, na umaasa sa iba para sa lahat. Bumili ng bahay. Sigurado ako na itong gwapong to, hindi makabili ng kotse. Pinaghanap-hanap mo ng matagal. At itong palamunin lang ang nahanap mo. Pero syempre, ang tulad mo, ay mapapangasawa lang ang tulad niyang talunan. May tao ba dyan? Kunin mo ang mga floor plan ng mga unit na nasa 10 milyon. Sandali. Ano ang pangalan mo? Anong departamento? Ang asawa kong si Zandro ay nasa Real Estate Planning Department, manager ng unang grupo. Ano? Gusto mo ring magtrabaho sa Grupo Garcia? Ang Grupo Garcia ay hindi ganoon kadaling pasukan. Papaluhurin mo si Clara at magmano sa akin ng 3 beses. Baka maipasuyo ko sa asawa ko, natulungan ka, o kaya ikaw ang magmano sa akin ng 3 beses, pwede na yun. Mapapasok din kita sa Grupo Garcia. Tara na. Huwag niyo nang pansinin ang 2 to. Saan? Wala tayong pupuntahan. Di ba kanina nagmamalaki ka? Di ba ang asawa mo, ang CEO ng Grupo Garcia? Ngayon, hindi mo na kayang magpanggap. Kung ikaw ang manager ng planning department, dapat alam mo na ang Grupo Garcia ay wala pang bahay na mababa sa 100 milyon. Ang 10 milyon. Malamang hindi makabili ng 1 kubeta. Ganoon kamahal. Ang galing ko talaga. Naglakas loob akong pumunta rito para tumingin ng bahay. Pero, parang alam na alam niya, ang Grupo Garcia. Ilabas nyo ang plano ng inyong mga villa. Maria, Clara, ano ang gusto nyo? Pumili kayo ng gusto nyo. Isang villa. Alam mo ba kung magkano ang mga villa dito? Sinasabi ko sa'yo. Kahit 1 bilyon. Tama ka, Clara. Hindi ito lugar para sa mga dukha tulad mo, para maggulo. Kung maantala mo ang trabaho ng Grupo Garcia, mag-ingat ka, malaking problema ang aabutin mo. Tol, tigilan mo na yung pag-aarte. Mapapahiya ka lang. Pumili ka muna ng bahay. Maria, alin ang gusto mo? Kahit alin ang gusto ni Mama, doon ako titira. Ma, alin ang gusto mo? Maria, malaking bagay ang pagbili ng bahay. Tingnan natin sa ibang lugar. Ayos lang. Kunin natin yung pinakamalaki. Ay swipe mo ang card. Sige, Huwag. Tol, ikaw. magkamukha nga talaga kayong dalawa. Ang tagal ninyong nag-aarte hanggang sa naniniwala na rin kayo, di ba? Hindi naman kayo masyadong na-involved sa role, at akala ninyo si Gabriel na kayo, di ba? Clara, kunin mo yung pogi na yan, at umalis na kayo dito. Huwag kang magpahiya, Clara. Hindi ka talaga nagbabago, di ba? Kailangan mo lang makipagkompetensya sa amin. Kung sino ang mananalo, yan ba yun? Mag-ingat ka. Baka ikaw pa ang mapahamak. Ang ingay. Nandito na ang seguridad. Ginugulo ninyo ang trabaho ng iba. Kayong 3, maghintay kayong mapalayas. Hindi totoo yan! Hindi kami ang mapapalayas kayo! Imposible! Hindi kami ang pinaalis, kayo.
Hindi ako karaniwang nananakit ng babae. Pero kung gagambalain nyo ang mga tao ko, gagawin ko ang isang eksepsyon. Ikaw. Ang galang ni Daddy! Ma, hindi ba sa tingin mo, ang galing-galing din ni Daddy? Hindi ba't kahana-hana siya? Anong lakas ng loob mong manakit? Guardia. Paalisin ninyo ang tatlong to. Sir, ma'am, kailangan ninyong umalis. Narinig mo ba yan, Clara? Sinasabi nilang umalis ka na. Paumanhin, miss, pero kayo ang kailangang umalis. Ano? Kami ang paalisin. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Manager siya sa Grupo Garcia. Gusto ba ninyong lahat na matanggal sa trabaho? Kayo. Ang lakas ng loob mo. Hintayin mo pagbalik ko sa opisina. Ipapa-fire ko kayo lahat ng boss. Ang HR ng Grupo Garcia ang tumawag mismo sa akin. Makikita mo, bitawan mo ako. Ang HR ng Grupo Garcia ang tumawag mismo. Hoy, manager. Sandro, tinanggal ka na sa Grupo Garcia. Manager. Ano? Tinanggal, mahal kong kapatid na babae at bayaw. Umalis na kayo rito, baka masalubong pa kayo ng pinto. Paalam. Naalis na yung masamang tao. Buti nga sa kanya. Clara, anong ipinagmamalaki mo? Kahit na tinanggal si Sandro, ako pa rin, ang minamahal na anak ng pamilyang Reyes. Pero ikaw, mananatili kang, isang dukhang walang kwenta na walang nagmamalasakit. Kayo. Bea. Ang trabahong ito, gumamit ako ng maraming koneksyon para lang makuha ito. Sa tingin mo ba yung gwapong yun? Ay si Gabriel nga, imposible. Imposibleng si Clara, ay kilala si Gabriel. Nagkataon lang yun. Bukod pa riyan. Ang tatay ko ay malapit nang makipagtulungan sa Grupo Garcia. Kapag nakipagtulungan na ang pamilya namin sa mga Garcia, magiging matagumpay na kami. Bakit ko pa iintindihin ang isang walang kwentang trabaho? Bea, tama ka. Kapag naging magkasosyo na ang mga Reyes at mga Garcia, ang manager na si William, ay hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Tungkol naman kay Clara, pagdating ng panahon, luluhod yan sa harap ko para humingi ng tawad. Clara. Ang lakas ng loob niyang mag-hire ng tao para magpanggap na si Gabriel. Patay siya. Clara, ang dami mo ng beses na ikinahiya ako. Ikaw, ang mga pulubi mong yun, at yung gwapong yun. Hindi ko kayo palalampasin sa ginawa ninyo to. Hintayin mo lang. Nanay, palagi akong inaapi ni Clara, pinatalsik pa niya si Sandro. Ngayon, nandyan siya nanloloko ng mga tao. Natatakot talaga ako baka magdulot siya ng problema doon, at kayo ang maglinis ng kalat niya. Ang Clara, lumaki sa probinsya at natuto ng mga masamang ugali. Noon, hindi sana natin sinunod ang lolo mo at ibinalik siya. Buti na lang, hindi namin siya ipinahayag bilang miyembro ng pamilya Reyes. Kung hindi, ang pamilya Reyes ay masisira niya sa lalong madaling panahon. Tama. Talagang hindi niya iniintindi ang reputasyon ng pamilya Reyes. Hayaan mo siya sa gusto niya. Ang walang utang na loob na babaeng yan, kahit mamatay siya doon, walang kinalaman sa pamilya Reyes. Clara, akala mo makakapantay ka pa sa akin. Hindi ka na makakabalik sa pamilya Reyes sa buhay mo. Maghirap ka habang buhay. Marco, Masakit. anong nangyari? Anak, paano ka nasugatan ng ganito? Nagmamaneho ako, hindi ko alam ang nangyari, basta nawala ng preno. At tumama ako sa greenbelt. Bakit ako napapalagian ng bad luck? Nanay, tatay. Sa tingin nyo, tama kaya ang fortune teller? Baka kasi, pinatalsik natin si Maria. Paano nangyari yon? Aksidente lang yon. Oo. Yung pabigat, kung talagang swerte siya, hindi sana iniwan ni Sandro, si Clara, at nakatira pa rin sa ganoong klaseng lugar. Ginugulo lang niya ang isip natin. Itong si Clara, talagang malupit siya. Hello, Ginoong Santos. Ano ang sinabi mo?
tatanggalin ang pondo. Hindi. Maayos naman ang takbo ng mga bagay. Bakit mo naman naisipang bawiin? Ginoong Santos, pwede bang pag-isipan mo ulit? Ang proyekto natin dito, kumita naman ng malaki nitong mga nakaraang taon. Ngayong buwan lang, may konting problema lang tayo. Sigurado ako na, malulutas din yon agad. Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kailangan ba namin ng pagkakataon mula sa maliit at kahabag-habag na kumpanya tulad ng sa inyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, makikipagtulungan na kami sa Grupo Garcia. Sino ang may pakialam sa kakarampot mong pera? Kapag nangyari na yun, kahit magmakaawa ka para makisali, baka hindi ka na namin pansinin. Kunin mo na ang kahabag-habag mong pera at umalis ka na. Kunin mo ang walang kwentang pera mo at umalis ka na. Bie, anong nangyayari? Bea, nagsimula lang ang kumpanya natin dahil sa puhunan ni Ginoong Santos sa mga nakaraang taon. Kung ganyan mo siya aalimurahin, hindi ka ba natatakot na babalikan niya tayo sa hinaharap at paghirapan tayo at pagkatapos ay gawin tayong Kuya, ang puhunan ni Ginoong Santos ay dinala ni Elena. Kaya nga tayo minamaliit ni Clara sa pamilya nating mga Reyes. Akala niya ang tagumpay ng pamilya natin ay dahil lang kay Elena. Bukod pa riyan, malapit na tayong maging partner ng Grupo Garcia. Bakit natin pakikialaman ang maliit na perang ito? totoo iyan. Ngayong Biyernes na, gala, ay ipahahayag ng Grupo Garcia, ang kanilang partner. Kapag naanunsyo na ang partnership, lahat ng maliliit na kumpanyang ito ay magmamakaawa sa atin para sa oportunidad sa pagtuhod. Kapag nangyari iyon, hindi na tayo mag-aalala sa pondo. Kapag nangyari iyon, si Clara ay iiyak at magmamakaawa na makabalik sa pamilyang Reyes. Ang walang utang na loob na babaeng iyon. Hindi siya basta-basta makakabalik ng ganoon kadali. Kung gusto niyang bumalik, kailangan niyang lumuhod sa Ancestral Hall ng 3 araw at 3 gabi at magmuni-muni sa kanyang mga ginawa para hindi na siya magdulot ng gulo para sa pamilyang Reyes sa hinaharap. Huwag, sa'yo na yan. Boyfriend lang ako sa pangalan. Ang pag-aalaga sa'yo, bahagi ng kasunduan. Maria, pasok ka na. Ma, Gusto ko sa likod ako umupo. Para kayo ni Dad, ang magkasama. Ang talino ko talaga. yung malalim na mga mata, yung matipunong ilong, yung makinis na panga, at yung sexy na lalamunan. Parang hindi ko nakuha ang pangalan mo. Gabriel. 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 Nanay, hindi ba sinabi ko sa'yo ang pangalan ng tatay ko? Gabriel ang pangalan niya. Maria, Erog. Nakipagsabuatan ka sa tiyuhin na iyon para gawin ito, di ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalabas at sasabihing si Gabriel ang tatay mo. Umupo ka ng maayos. Ang pagrenta ng kotse ay dapat mahal. Salamat sa pagtulong kay Maria sa kanyang maliit na palabas. Ito ang gagawin natin. Ipadala mo sa akin ang bill mamaya. At ililipat ko ang pera sa'yo. Ginang Reyes. Ako si Gabriel, ang tunay na Gabriel. Kailangan mo bang makita ang ko? Parehong pangalan? Anong pagkakataon? Kaya pala natural na natural ang pag-arte mo, nang walang pag-aatubili. Ikaw nga si Gabriel. Ng Grupo Garcia. Ang tagapagmana ng pamilya Garcia, si Gabriel. Ako yon. Tunay. Walang daya. Ikaw. Ikaw nga ba ang pinakamayaman sa Sylvania Corporation, Gabriel? Diyos ko, makapaniniwala ka ba? Nagpapalipat-lipat lang. At nabangga sa pinakamayaman ng Sylvania Corporation. At nakasakay sa kanyang kotse. Anong uri ng hindi ka panipaniwalang pangyayari ito? At naranasan ko talaga ito. Ang kotse ng isang mayaman, amoy pera talaga. Kailangan kong masipsip ang aura ng yamang ito. Sandali. Kasi siya ang pinakamayaman.
At napakagwapo. Bakit siya magpipick up ng random na bagay sa kalye? Una, nagpick up siya ng girlfriend. At ngayon nagpick up siya ng kid. May story talaga dito. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ginoong Garcia, ang isang tao tulad mo, hindi dapat magkaroon ng shortage ng mga babae, tama? Bakit lumapit sa akin? Para mag-pretend na girlfriend mo? Nakuha ko. Ano ang nakuha mo ngayon? Naiintindihan ko. Base sa aking extensive experience sa short dramas, ang isang tao tulad mo, marahil mayroong deep dark secret. Parang maybe, hindi ka into women. Kailangan mo ako at Maria para maging cover mo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Maria. Nanay, tatay, wala namang nakita si Maria. Sir, ako, wala rin akong nakita. Ginoong Garcia. Tungkol sa pagpapanggap na girlfriend mo ako. Ako na ang bahala. Gagawin kong walang halong pagkukunwari. Walang makakapansin na nag-aarte lang ako. Sa dinner party mamayang gabi, dadalhin muna kita sa mall para bumili ng damit. Sa mall. Sige. Madam, narinig ko na dadalhin daw ni Gabriel. Yung mag-ina, dito para sa hapunan mamayang gabi. Nakakagalit ito. Talagang nakakagalit. Dadalhin pa talaga niya sila dito. Siguro nababaliw na siya. Nakakaloko ito. Talagang nakakaloko. Paano niya madadala ang isang tao dito sa bahay? Siguro ay nawawala na sa katinoan ng isip niya. Ang tagal nang nawawala si Elena, at hanggang ngayon ay hindi pa rin namin siya mahanap. Ni hindi ko man lang alam kung saan, nagdurusa ang kahabag-habag kong apo. Na babae. Yang gago si Gabriel. Paano niya, pinalaki ang anak ng ibang babae? Ngayong gabi. Kailangan kong paalisin ang nanay at anak na ito. Dito. Kung may gusto ka, kunin mo lang. 250,000 para sa isang damit. Pwede naman niya akong nakawin, pero pinipilit pa niyang bigyan ako ng damit. Ang galante naman. Ang mahal naman nito. Huwag na lang. Maria, umalis na tayo. Maria, tara na. Hindi ako nagkukulang sa pera. Pumili ka ng gusto mo, ako ang magbabayad. Ilabas ninyo ang lahat ng pinakamahal ninyong damit na pasadya. Lahat iyon. Ang bait ninyo po sa asawa ninyo. Kukunin ko na po agad. Ang pogi talaga ni Daddy. Sabi sa TV, yung mga lalaking mabait sa asawa nila, malaki ang kinikita. Maria, Ginoong Garcia, isang taon na naming pinagtatrabahuhan ang proyektong ito sa ibang bansa. Proyekto sa ibang bansa. At sa wakas, nakuha na namin ito. Inaasahan namin ang merkado sa ibang bansa ay magdadala ng daang bilyong dolyar na kita taon-taon. Nakuha ko. Ang aming maliit na Maria. Talagang isang maswerteng sanggol. Siyempre. Sabi ni Mama, si Maria ay isang maliit na bituing mapalad. tama. Ang aming Maria ay isang maliit na bituing mapalad. Ginoo, Ginang, nandito na po ang mga damit. Ang ganda ng gamit na ito. Ma, bilisan mo at subukan mo ito. Hindi pa ba niyo nahahanap si Elena at ang anak niya? Hindi pa. Patuloy na hanapin. Ginoo, wala po ngayon ang Ginang.
Nanay, nabigla talaga si tatay. Maghintay kayong dalawa dito para sa akin. Ako na ang kukuha ng kotse. Clara. Ikaw talaga. Bakit hindi ko napansin na mayroon kang ganyang magandang figure? Kung nagbihis ka ng ganito noon, hindi kita iiwan. Nagbihis ka ng ganito para ibalik mo ako. Tama. Naging successful ka. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Bakit hindi ko napagtanto? Na napaka-disgusting mo. Clara. Tigilan mo ang pagiging hard to get sa akin. Bigyan kita ng isa pang chance. Ngayong gabi, room 888 sa Hotel Jade. Maging babae ko. Zandro. Si Bea. Kasama ko si Bea. Hindi nito maapektuhan ang relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Basta kasama mo ako. Pangako ko. Hindi ko hahayaan na magdusa ka. Hindi ka natatakot na malaman niya? Napakatanga niya. Hindi niya malalaman. Huwag kang mag-alala. Ipoprotekta ko kayo. Clara. Matagal na tayong magkasama. Pero hindi mo pa ako hinahayaan na hawakan ka. Ngayong gabi. Naitala ko na ang sinabi mo at ipinadala ko lahat kay Bea. Maghintay ka lang. Bastos ka. Bea. Kontrolin mo ang boyfriend mo. At huwag mo siyang hayaang manggulo sa akin ulit. Ikaw. Zandro. Bastos ka. Nanliligaw ka pa rin kay Clara, di ba? Wala kang hiya. Bastos ka, Bea. Nababaliw ka ba? Tigilan mo. Maria, nakita mo. Palaging nagbabayad ang masasamang tao sa kanilang mga kasalanan. Sa lalong madaling panahon, babalik sa kanila ang kanilang ginawa. Tama si nanay. Karapat dapat siya dyan. Perpekto ito. Papaiyakin ng mga masasamang tao, parang mga sanggol. Tara na. Uwi na tayo. Tara na. Tapos ka na ba? Si Clara ang unang nanligaw sa akin. Kung hindi ka alis, hindi na isang suntok lang ang aabutin mo sa susunod. Ikaw. Maghintay ka lang. Kapag nagsimulang magtulungan ang mga pamilyang Reyes at Garcia, ipapawala kita sa bayan ilog magpakailanman. Hindi ka pa ba alis? Gusto mo bang ipawala kita sa mundong ito? Ayos ka lang. Dad, nag-aalala ka ba kay Mom? Gusto mo ba si Mom? Dad, Mom, kailan tayo ikakasal? Huwag kang magsalita. Okay lang ako. Salamat. Kung sakaling magkaproblema ka, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Nandito lang ako. Mom, harang superhero si Dad. Yung superhero sa pelikula. Gusto mo si Dad, di ba? Nakita mo lang si Dad na nakikipaglaban sa masasamang tao. Hulaang. Mukha mo? Huwag kang magsalita. Madam. Dinala ni Gabriel pabalik ang ina at anak na babae. Gusto kong makita kung anong klaseng masamang babae siya. Ginayuma talaga niya si Gabriel ng sobra, kaya nawalan ito ng ulirat. Sabihin mo sa akin, pwede siyang magkaroon ng kahit anong babae ang gusto niya. Pero ang pinili niya ay isang may anak, isang diborsyada. Nakakainit ng ulo. Tara na. Lola, ito ang asawa ko. At ang anak kong babae. Kumusta, Lola? Kumusta? Lola sa tuhod?
Ikaw na maliit na pilyo. Ginang, kayo. Bakit ngayon mo lang sila dinala rito? Halika, halika. Malamig na talaga dito sa gabi. Terran at pumasok na kayo para makapagpahinga. Pero dinala ko naman sila. Ginang, hindi ba't sinabi ninyong itong si Miss Reyes ay isang babaeng nag-asawang muli at may anak? At hindi siya pinapapasok sa bahay. Ano naman kung nag-asawang muli siya? Ibig sabihin lang nun, magaling siya. Ang ganda ang pinakamahalaga, alam mo. Kung mas bata lang ako, kalimutan mo na ang isang beses mag-asawa. Makakapag-asawa ako ng 7 o 8 beses, at hindi pa rin sasapat iyon. Tumingin ka sa buong bayan ilog. Sino ang mas maganda kaysa sa batang ito? Lalo na iyong maliit na batang babae. Nagustuhan ko na siya. Honey, ang ganda-ganda mo. Pagod ka ba sa biyahe? Halika, honey, tara na. Samahan mo si Lola sa tuhod sa loob. Tara na. Anong nangyayari? Ginang Santos, pumunta ka sa ospital ngayon din. Opo. Wala nang saysay. Hindi rin nakatutulong ang gamot. Hindi na katulad ng dati ang kalusugan ko. Ang gusto ko lang ay makita kang ikasal, hayop ka, bago ako mamatay. At na mahanap ang ina at anak na iyon. Hindi mamamatay ang lola! Mabubuhay ang lola hanggang 100 taon! Dagaling na dagaling siya! Tuwing inaatake ng ubo ang matandang ginang, nagtatagal iyon ng kahit kalahating oras, bago hamupa. Pero ngayon, bigla na lang, tumigil. Masaya lang talaga akong makita si Clara, at si Maria. Clara. Ito ang pamana ng aming pamilya, isang Pulse Ares. Mula ngayon, sa iyo ko ito ipagkakatiwala. Lola, napakamahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Anong mahalaga dito? Kapag napangasawa mo na si Gabriel, ang buong pamilyang Garcia, ay magiging sa iyo. Ano lang ang isang Pulse Ares? Sa aming pamilyang Garcia, ang mga babae ang nasusunod. Tandaan mo ito. Mula ngayon, kailangan mong kontrolin ang hayop na ito. Clara, Tandaan mo. Dapat matatag ang isang babae, para manindigan. Kapag nang ahas mang api sa iyo ang hayop na ito, bugbugin mo. Nandito ang lola mo para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ganito pala ang pakiramdam ng pagmamahal ng pamilya. Pasaway ka. Inaapi mo ba si Clara? Lola, hindi ko magagawa yon. Mahal na mahal ko siya, hindi ko sasaktan. Paano ko siya apihin? Clara, kailangan mong patunayan to. Ako ang sasagot dyan! Hindi naman inaapi ni Papa si Mama. Mabait talaga si Papa kay Mama. Kaya, Mama at Papa, kailan kayo ikakasal? Agad-agad. Kaagad. Sa Biyernes. Pagkatapos ng business banquet. Gaganapin na ang kasal. Ngayon, may nanay na ako at tatay din. CJ, tara na sa kwarto. Noong mga panahong iyon, kung hindi nawala si Elena, yung bata, ay kasentanda na sana ni Maria ngayon. Nagtataka ako kung nasaan na sila ngayon. Sa ngayon, pwede ka munang tumira rito. Walang iyan. Walang limitasyon. Gamitin mo ito kung paano mo gusto. Hindi, salamat. Marami ka nang natulong sa akin. Ngayon, magpapanggap kang boyfriend ko, para tulungan ako kay Sandro. Magpapanggap akong girlfriend mo, para tulungan ka sa lola mo. Patas na, usapan yan. Narinig kong naghahanap ka ng trabaho. Isipin mo bang sumali sa Grupo Garcia? Maaari kitang bigyan ng magandang posisyon. Sinabi sa iyo ni Maria, di ba? Sinasabi niya talaga sa iyo ang lahat. Mukhang gusto ka talaga niya. Kung dati ito, tatanggapin ko talaga yan.
Siyempre, ang Grupo Garcia. Sino ang ayaw sumali? Pero ngayon, may iba akong plano. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo para kontrolado ko ang sarili kong buhay. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Kung may problema kang makatagpo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Halos hindi naman tayo magkakilala. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Kasi, Mommy, Daddy, natatakot ako. Pwede ba kayong dalawa ang matulog sa akin na yung gabi? Dumating na. kasi, gusto kita. Tulog na siya. Si Sandro ang ama niya. Hindi. Paano naging ama niya si Sandro? Sino ang ama niya? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo malalaman? Dapat ba kong malaman? Ikaw ang nanay niya. Paano mo hindi malalaman kung sino ang ama niya? Kalimutan mo na. Tapos na yon. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Wala lang. Nga pala. Yung copyright ng Cloudbreak, binili mo, di ba? Alam mo pala ang Cloudbreak. Siyempre naman alam ko. Dahil ako ang nagdisenyo ng Cloudbreak. Paano ko hindi malalaman? Ano ang sinabi mo? Ikaw pala ang designer ng Cloudbreak. Ay. Matagal ko talagang sinusunod ang sisi. Hindi ko lang inakala na ikaw ito. Sa totoo lang, hindi lang Cloudbreak ang binili ko. Meron ako lahat ng mga obra mo, sa bawat panahon. Kasama ang pinakaunang gawa mo, Riding the Wind. Ikaw, binili mo talaga Riding the Wind. Kung hindi dahil sa'yo. Dapat sagutin mo muna ang telepono mo. Kung hindi dahil sa Gabriel, baka wala akong pera para mag-aral ng design na gusto ko. Hindi ko inakala na 4 na taon na ang nakalipas. Tinulungan niya ako. Ano na coincidence? Hoy, Gabriel. Paano nangyari na narinig ko? Nakahanap ka ng divorsyada na may anak na? Tingnan mo. Ginagawa mo lang ba ito para mapasaya ang lola mo? O seryoso ka talaga dito? Sa simula, sigurado ako, ginagawa lang para mapasaya ang lola ko. Pero ngayon, gusto kong maging totoo ito. Hindi pwede, Gabriel. Ikaw, huwag kang maging baliw, okay? May anak siya. Ano ba kung may anak siya? Basta't ito ay isang tao. Ako, Gabriel, ang nagdesisyon. Kahit may isang anak. O kahit marami sila. Hindi ba kaya kong sustentuhan sila? CJ. Grabe, hopeless romantic ka talaga. Makinig ka. Dapat talaga, pag-isipan mo itong mabuti. Huwag kang maging tanga. Malinaw ang isip ko ngayon. Hindi. Ano ba ang meron siya? Nalubusan kang nahulog. Aling punto? Tatay! Tatay! Maria, Tatay! Nanay! Nakita ko si tatay! hindi, Sandro. Nawawala ka ba sa isip mo? Anong karapatan mong sabihin ang mga bagay na yan? Kung magbabalikan tayo, ano ang mapapala ko? Dahil sa tangkad mo? Dahil sa kawalan mo ng pera? O dahil ba sa kawalan mo ng kakayahan? At pagiging mapagmataas? Ikaw, Anong ibig mong sabihin ng ikaw? Hindi lahat ay katulad mo, na namumulot lang ng basura. Narinig kong naghahanap ka ng trabaho. Iisipin mo bang sumali sa Grupo Garcia? Kung noon pa, siguradong pupunta ako. Kasi naman ang Grupo Garcia, sino ang ayaw sumali? Pero ngayon, may iba na akong plano. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo, kontrolin ang buhay ko, at hawakan ito sa sarili kong mga kamay. Malamang. Bawat punto. Ang kanyang katalinuhan, kabaitan, pagiging desidido, katapangan, pati ang kanyang pagkalito, at kahinaan. Lahat ng tungkol sa kanya. Mahal ko ang lahat. CJ. Diagnosis. Terminal na pag-ibigan. Okay, namamatay na ako sa tamis. Paalam. Hindi ka pa nga nakapagkaroon ng relasyon.
Siyempre, hindi mo maintindihan. Gabriel, pinapahirapan mo lang ako, isang single guy tulad ko. CJ. Clara. Simula ngayon, nandito ako para sa'yo. Hindi ko hahayaan ang iyo at ang anak mo magdusa pa ng hirap. Maligayang pagdating. Ginoong Reyes. Pagkatapos ipahayag ng Garcia family ang partnership nila sa iyo ngayong gabi, ang Garcia family ay sasama sa ranks ng Bayan Ilog's 4 Great Families. Ikaw ay tunay na inspirasyon sa amin mga kabataan. Nagpapasikat ka, wala talaga. Ginoong Reyes, huwag kang maging modest. Ginoong Reyes, napalaki mo ng maayos ang mga anak mo. Reyes ay napaka-accomplished sa murang edad. Sa loob lang ng ilang taon, napalago niya ang company. Ito ay tunay na remarkable. Binibining Reyes ay napaka-cultured at well-mannered, gentle at serene, at napaka-beautiful pa sa ibabaw ng lahat. Para magkaroon ng mga anak na ganito, Ginoong Reyes at Ginang Reyes, ikaw ay tunay na living the dream. Clara, ang kapal ng mukha mo. Sinusundan mo talaga kami dito. Hindi ako langaw. Bakit kita susundan? Anong ibig mong sabihin? Ma, ang tanga-tanga niya. Ni hindi niya alam na naakit ang langaw sa dumi. Kahit bata, alam yan. Clara, ang lakas ng loob mong tawagin akong. Pang-insulto ba yon? Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw. Ano ako? Bie, nagagalit ka na naman. Ang payo ko sa'yo ay lumayo ka sa akin. Bago ka mamatay sa galit. Clara, huwag kang mag-akalang magaling ka dahil lang matalas ang dila mo. Hindi lugar para sa katulad mo ito. Mas mabuting tandaan mo ang lugar mo. Alam na alam ko ang lugar ko. Pamilya ako ni Gabriel. Siyempre pupunta ako sa handaan ng pamilya. Kung kayong dalawa ang gustong manatili dito, umalis kayo sa harap ko. Ngayon din. Pamilya ni Gabriel. Clara, mukhang hindi pa rin tapos ang mga pag-iisip mo. Baka naman, alam mo na mag-a-announce ang Grupo Garcia ng partnership sa Pamilya Reyes ngayong gabi. Kaya nandito ka nang walang hiya para magmakaawa kina nanay at tatay. Natanggapin ka ulit, tigilan mo na ang pangarap. Hindi ka nila tatanggapin kailanman. Sigurado ka ba talaga na ang Grupo Garcia ay makikipag-partner sa Pamilya Reyes ngayong araw? Siyempre. Bakit? Naiinggit ka ba? Kung luluwag ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka matulungan kita na makiusap kina nanay at tatay. Masamang tao ka. Hindi makikipagtrabaho ang daddy ko sa nang-aapi sa mami ko. Ano ito? Clara, dinadala mo pa rin itong maliit na pulubi dito, nagpapanggap. Ngayong gabi, narito ang buong pamilya Garcia. Hulaan mo, kung malaman ni Gabriel na nag-hire ka ng tao para magpanggap sa kanya at manloko ng mga tao. Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo at sa iyo, maliit na pulubi? Wala kang pag-asang tanga. Maria, umalis na tayo. Clara, ikaw ang nagdala ng malas dito. Anong ginagawa mo rito? Ang reputasyon ng pamilyang Reyes, hindi pa ba sapat na napahiya? Eksakto, nanay, tatay. Sinadya ito ni Clara. Dinala niya ang maliit na pabigat na ito para sirain ang pakikipagtulungan ng pamilyang Garcia at natin. Clara, paano ka naging ganito kasama? Ang pamilyang Reyes natin, kahit hindi ka namin pinalaki, ay binigyan ka naman namin ng buhay. Alam na alam mo, ang pamilyang Reyes at ang pamilyang Garcia ay nagtutulungan sa kalakalan ng damit pambata. Pero ngayon, dinala mo rito si Maria. Hindi ba't para lang sabihin sa pamilyang Garcia na hindi namin siya inaalagaan? Para sirain ang imahe ng pamilyang Reyes natin sa harap ng pamilyang Garcia. Akala mo na sa paggawa nito ay mapipigilan mo ang ating pakikipagtulungan? Huwag kang maging tanga. Ano? Kayong alam ninyo sa sarili ninyo na ang ginawa ninyo ay hindi makatao. At saka, anong klaseng reputasyon meron ang pamilyang Reyes? Pagpapabaya sa mga bata at pagsasamantala sa mga walang kalaban-laban? Walang hiya kang babae. Sampalin kita. CJ, may mga kamera sa lahat ng dito. Kung gusto mong makulong, sige, suntukin mo ako.
Paano nagkaroon ang pamilyang Reyes natin ng ganitong klaseng nilalang? Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo ang pamilyang Reyes. Marco, tawagin ang seguridad. Palabasin ang dalawang, walang galang na hayop na ito, sa lugar na ito. Sigurado ka, gusto mo nang iwan ako. Ang pagkakaroon ng anak na katulad mo, ay kahihiyan sa pamilya. Simula ngayon, huwag kang magsasabi na ikaw ay miyembro ng pamilyang ito. Tandaan mo lang ang sinabi mo. Huwag kang lalapit sa akin para bumalik. Hihingi kami para bumalik ka? Clara, mas mamatay kami kaysa humingi para bumalik ka. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Clara, seryoso ka talaga sa pagganap mo, di ba? Talagang akala mo ikaw ay Ginang Garcia. Nagpapanggap ka lang para umangat sa lipunan. Wala ka sa sarili mo. Dalhin mo ang munting pasanin mo at lumayas. Pero ang tatay ko ay Gabriel. Siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Clara, nakikita mo? Ito ang nangyayari sa isang bata. Kapag kasama ka, nagbabadya ng katarantaduhan. Sa tingin ko, dapat lang namin siyang ipadala sa ampunan. Mas mabuti iyon, kaysa kasama ang gulo mong katulad mo. Huwag mong pag-usapan ang nanay ko. Ang nanay ko ay hindi gulo. Ang nanay ko ang pinakamahusay, pinakamagandang diwata sa buong mundo. Ayoko pumunta sa ampunan. Gusto kong manatili kasama ni Mami magpakailanman. Mga malulupit kayo. Anong nangyayari sa pamilya Reyes? Kaninong anak ito? Siguro anak iyan ng asawa ni Marco. Ang laki ng naitulong ng asawa niya sa kanya. At pagkaalis lang niya, gusto na niyang ipadala ang anak niya sa ampunan. Ang sama talaga ng ugali. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakalat ng chismis, sinusumpa ko, ihahagis kita sa mga buwaya. May nang-aapi ng bata at gusto nilang ihahagis ako sa mga buhaya para dainin. Tita, tulungan niyo ako. Ikaw, Ginoong Reyes, bakit mo inaapi ang bata? ako, Huwag niyo akong sasaktan. Pakiusap, huwag niyo akong sasaktan. Mula ngayon, hindi na ako kakain ng marami. Tita, pakiusap, huwag niyo akong sasaktan. Pakiusap, huwag niyo ipadala si Maria sa ampunan. Nakikiusap ako. Malas. Bata pa lang yan, gaano ba naman kakainin yan? Talagang sobra na ang pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes dati, laging tumutulong sa mga ulila. Bakit ngayon ganito ang trato sa isang bata? Para lang ba sa negosyo ang lahat? Para mapaganda ang imahe nila? Ginang Reyes, magpapakita ka pa ba ng karahasan? Clara, alam kong napalitan ka ng ipanganak at may galit ka sa amin. Pero hindi mo pa rin dapat turuan ang bata na magsinungaling at manira sa amin sa harap ng publiko. Oo, Clara. Gusto lang ni Mama tulungan si Maria. Hindi mo dapat turuan ang bata na suran sila dahil lang may galit ka, di ba? Clara, kung pera ang gusto mo, maaari naming bayaran ka. Pero hindi mo pa rin dapat gumamit ng ganitong paraan. Para suran kami. Kaya pala siya ang tunay na anak ng pamilya Reyes. Sinadya nitong maggulo sa panahong ito. Ginamit ang bata bilang panakot. Ang puso nitong tunay na anak ay talagang napakaitim. Clara, gusto mong makipaglaban sa pamilya Reyes. Wala ka pa sa kalingkingan namin. Talaga ba? Kung gayon, tingnan natin. Kung sino talaga ang wala sa kalingkingan. Ano ang balak mong gawin? Siyempre, ito ay para gumawa ng isang bagay na magdadala ng kahihiyan sa pamilya Reyes. At lubusang sirain sila. Lola, huwag mo namang ipadala si Maria sa ampunan. Gusto ni Maria na manatili kasama ang kanyang kuya. Magiging masunurin si Maria. Magiging mabait si Maria at aalagaan ng kuya at makikipaglaro sa kanya. Ano nang inay na iyan? Tumigil ka sa pag-iyak na parang nasa libing. Hindi ako ang lola mo. Marco, ipunin mo ang kanyang mga gamit at ihatid mo siya ngayon din. Nakakadiri. Ayaw mong palakihin ang anak ng ibang pamilya. Pero nakikita kong masaya ka namang palakihin ang anak ng ibang pamilya. Hindi ba? Para kay Bea, ang peking anak na iyon, walang hanggan ang pag-aalaga mo.
Ngunit para sa akin ang napalitan, ang iyong sariling tunay na anak, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Ano? Hindi pwede pagdating kay Maria? Clara, paano mo masasabi yan tungkol kina nanay at tatay? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung hindi dahil sa iyo noon, hindi sana namatay ng aksidente ang nanay ni Maria habang inililigtas ka. Hindi ko naman hiniling na iligtas niya ako. Siya ang pumili na iligtas ako, kaya kung namatay siya, hindi mo ako masisisi, tama ba? Diyos ko, napakasama ng pamilya Reyes. Hindi ko inakala na ang isang marangal na dalaga tulad niya, na mukhang hindi nakakasakit, ay maaaring maging ganito kasama. Tama na, patayin ang recording. Tama na, patayin ang recording. Ano? Hindi mo na kaya? Ang ginawa ninyo kay Elena at sa kanyang anak noon ay mas malala pa kaysa rito. Simula pa lang ito. Gusto niyong patayin si tatay sa galit? Kayo ang may kagagawa nito. At ngayon, nahayag na. At ako ang sinisisi ninyo. Pinilit ko ba kayo na gawin iyon? Marami pa akong recording. Gusto niyong pakinggan? Ikaw. Hayop ka. Guardia. Palabasin niyo ito. Narito na ang assistant ni Ginoong Garcia. Narinig ko na narito siya para i-anunsyo ng maaga ang partner. Ang grupo Garcia ay nakapili na ng partner. Pipirmahan namin ang isang 10 taong kontrata. Ngayon, gagawin ko na ang anunsyo. Ang kumpanyang napili sa pagkakataong ito ay CH. Grupo Garcia, nakapili na ng partner. Pinapinalize na namin isang 10 taong kontrata. Ngayon, i-aanunsyo ko. Ang kumpanyang napili ngayon ay CL. Clara. Malapit na, ang pamilya Reyes natin, ang magiging pinakamataas sa 4 na dakilang pamilya. Pagkatapos, ako ang magiging pinakainggit, top socialite sa buong bayan Ilog. Hindi mo nga karapat dapat linisin ang sapatos ko. Si Clara. Sa ngalan ni Clara, ang CC Design Studio. Paano naging Clara? Paano posible na maging Clara? Ang walang kwenta. Ang pamilya Garcia ay malinaw na nagplano para makipag-partner sa pamilya Reyes natin. Sino ang nag-sign dito? Dapat ito ay mali. Ako ang gumawa. Ako yan. Papa, napakagwapo mo! Siya yun. Siya nga yun. Kasama niya si Clara, nagpapanggap bilang presidente ng Grupo Garcia. Siya ang gigolo na pinag-uusapan ko. Dad, bakit hindi ka nagsasalita? Bro, tawagin ang seguridad. Palabas ang mga manloloko. Dad, siya ang gigolo, siya. Walang hiya ka. Si Ginoong Garcia yon. Si Gabriel yun. Imposible. Paano kaya nangyari yun? Paano siya magkaka-interes kay Clara, yung walang kwentang yun? At saka, yung gwapong yun, paano siya maging si Gabriel? Clara, kumuha ka ng artista, di ba? Bea, tumahimik ka. Ayoko maniwala. Ako? Ayoko maniwala. Niloloko lang kayong lahat. Anong meron siya na wala ako? Paano kaya si Gabriel magkaka-interes sa kanya? Ginoong Garcia. Ikaw, ano nung lakas ng loob mo ihambing ang sarili mo sa kanya? Palayasin siya. Okay ka lang ba? Hindi. Itong mga masasamang tao, inaapi ako at sinanay. Hindi po iyon totoo. Ginoong Garcia, malaking pagkakamali po iyon. Si Clara ay aming anak na dugot laman. Paano namin siya mapapabayaan? Tama po, Ginoong Garcia. Nalinlang po kami lahat, ni Bea.
Si Clara ang anak na dinala ko sa loob ng 10 buwan. Aking sariling laman at dugo. Hindi ko magagawang saktan siya. Clara, mula ngayon ang pamilya Garcia at ang pamilya Reyes ay magiging isa na. Dapat mong alagaan ng mabuti si Ginoong Garcia. Huwag. Hindi ako karapat-dapat sa titulong pamilya. Paano namin pinalaki sa pamilya Reyes? Ang ganyang klaseng tao. Sinasabi ko sa'yo, mula sa sandaling ito, wala ka ng kinalaman sa pamilya Reyes. Marco, tawagin mo ang seguridad, at itapon ang dalawang, walang galang na ito, sa labas. Ang pagkakaroon ng anak na tulad mo ay kahihiyan sa aming pamilyang Reyes. Mula ngayon kapag nasa labas ka, hindi ka pwedeng magsabing ikaw ay miyembro ng pamilya Reyes. Basta huwag ka lang magmakaawa sa akin na bumalik sa pamilya Reyes mamaya. Magmakaawa para bumalik ka? Clara, mas gugustuhin naming mamatay kaysa magmakaawa sa iyo para bumalik ka sa pamilya Reyes. Lahat ng ito. Ikaw ang nagsabi, di ba? Bea, pamilya tayo. Hindi dapat magkaroon ng sama ng loob sa pagitan natin, tama ba? Pasensya, pero ako ay taong nagtatanim ng galit. At ito ay hindi pa man lamang nagtagal ng isang gabi. Mahal, ayoko silang makita. Sige, ako ang bahala. Ipagbigay alam, ang Grupo Garcia ay hindi magtutulungan sa ang pamilya Reyes. Kung may sinuman sa bayan Ilog, makipagtulungan sa kanila. Sila ay tututol sa Grupo Garcia. Clara, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang lahat. Pwede ba? Para sa dahilan na kami ay iyong tunay na mga magulang, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Clara, ako ang iyong ina sa huli. Ang pag-uwi mo sa pamilya Reyes ay para maayos kang bayaran. Ano kayang pagbabayad iyan? Inialis mo ako para magserbisyo ng tsaa at tubig sa Bea. Iyon ang pagbabayad? Dahil ang mga marka ko ay mas mataas kaysa sa kanya. Siya ay naiinggit, kaya itinago niya ang aking tiket ng pagsusulit para pigilan ako sa pagkuha ng pagsusulit para sa kolehiyo. Iyon ang pagbabayad? O baka pilitin kami sa isang kasal na alyansa, pakasal sa isang 50 taong gulang na lalaki, ay pagbabayad? Iyon, kasi, tama na. Ayaw ko nang makarinig ng kasinungalingan mo. Ang mahal mong anak ay si Bea. Hindi ako. Dalhin niyo sila. Clara, tingnan mo ako, pakiusap. Clara. Hindi ko alam na napakahirap ng pinagdaanan mo sa pamilya Reyes. Lahat yon ay nakaraan na. Ang hindi nakakapatay sa akin ay nagpapatibay lang sa akin. Ikaw, Mauna ka. ano ang sinabi mo sa akin? Ano? Noong nasa bulwagan ng handaan. Pwede mo ba ulitin? Ano nang sinabi ko? Mahal. Tulong. Nakakainis ba talaga ang boses ko? Ina, Pasensya. Nanay? Tatay? Nagalikan ba kayong dalawa? ako. Dapat na akong umalis. Ginoong De La Rosa. Hello, Ginoong De La Rosa. Ikalima na yan. Wala na tayong makontak sa mga investor natin ngayon. Wala ni isa sa kanila ang sumasagot. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang tapos na ang pamilyang Reyes. Tay, baka dapat mong subukang tawagan uli si Ginoong Santos. Pagkatapos ng lahat, matagal na tayong magkasama sa trabaho. Baka, dahil kay Elena, baka sakali lang, tulungan niya tayo. Hello, Ginoong Santos. Ito si Reyes.
Kailan ka ba magiging available para magkita tayo at kumain? Pwede nating pag-usapan ang negosyo habang kumakain. Tama ang anak mo. Ang maliit na kumpanya tulad ng amin ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Reyes. Ipagpapatuloy ko na lang ang konting pera ko at lalayo ako sa inyong pamilya. Ginoong Santos. Ginoong Santos. Tingnan mo ang nagawa mo. Kung hindi mo sinaktan si Ginoong Santos, at saka si Ginoong Garcia, at patuloy na nakikipag-away kay Clara, sa bawat pagkakataon, paano ako napag-iwanang mag-isa? Tama na. Tapos na yan. Walang magagawa ang pagsisigaw kay Bea. At ikaw, kung naging mas mabait ka lang ng kaunti, kay Clara, nakasakay na sana tayo, sa barko ng mga Garcia noon pa. Kailangan ko pa bang lumuhod sa lahat para humingi ng tulong? Ngayon ako naman ang sinisisi mo. Hindi ba't ikaw ang gustong magpakasal sa kanya sa isang matandang lalaki, kapalit ng mga pangangailangan? Ikaw, Nanay, tatay, tigilan nyo na yan. Galit sa atin si Clara. Kahit mabait tayo sa kanya, gagalit pa rin siya sa atin. Tama. Si Clara ay isang taong walang utang na loob. Kahit pinalaki mo siya, baka hindi kanya kailanman pagbigyan. Pero, naalala ko tuloy ang isang bagay. Simula nang kunin ni Clara, si Maria, ang pamilya Reyes, sunod-sunod ang problema. Tingnan mo, naubos ang pondo natin. Nabuwag ang partnership. At ngayon, wala na tayong investors. Pero si Clara, ay lalong gumaganda ang buhay. Hindi ba sa tingin mo, ibig sabihin, na si Maria ay talagang swerte? Kaya pala si Clara. Ayaw ibalik siya. Alam ko na, may masamang balak siya. Nanay, tatay, kung ganoon, bakit hindi na lang natin kunin ulit yung batang yon? Natatakot lang ako, baka hindi pumayag, yung babaeng yun na si Clara. si Elena ay manugang ng pamilya Reyes, kaya si Maria ay miyembro ng pamilya Reyes. Ang pagkuha sa kanya ay tama lang at nararapat. Anong karapatan niya para pigilan tayo? Ginang, ang inyong pendant na jade ay naiwan sa kwarto ni Maria. Hindi, nandito ang pendant ko. Pero itong pendant na ito ay kaparehong-kapareho ng sa inyo. Ano ang sinabi mo? Saan mo ito nakita? Ano ang sinabi mo? Saan mo ito nakita? Ngayon lang, habang nililinis ang kwarto, nakita ko ito sa kama ni Maria. Sa tingin ko, pareho ito. Magkamukha ito. Ang pendant na jade na ito. Ibinigay ko ito sa anak ni Elena mismo, ilang taon na ang nakalipas. Magpadana test ka. Bilisan mo, magpadana test ka. Siguro. Si Maria ang hinahanap ko, ang apo sa tuhod ko. Sige. Ginang, nandito na ang resulta ng DNA test. Oo. Si Maria ay kadugo natin. Anak siya ni Ethan. Ginang Santos, bilisin mo. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang pupunta sa kindergarten para sunduin siya. Sige, tara na. Kuya, may 10 minuto ang bagahe na iyon bago matapos ang klase. Oo. Paalam, Miss White. Maria. Ginang Reyes, bitawan mo ang anak ko. Anak mo, wala kang ang lalaki. Paano ka magkakaroon ng anak? Eksakto, Clara. Walang hiya, kung gusto mo ng bata, mag-anak ka na lang. Bakit mo ninanakaw ang anak namin? Ikaw! Bitawan mo ako! Hindi kita kilala! Gusto ko ang nanay ko! Bitawan mo siya. Mga tao, kayo ang humatol. Tingnan ninyo ang larawang ito. Ito ang anak ng anak ko. Mula noong bata pa siya, ako ang nagpalaki sa kanya. Ang babaeng ito ay isang mangangalakal ng bata. Bie, Pigilan mo siya. huwag kang lalapit pa, o tatawag ako ng pulis ngayon din. Tatawag ng pulis. Sige, gawin mo. Nasa pamilya namin ang rehistro ng sambahayan ni Maria. Tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung sino ang huhulihin.
Clara, kapag wala si Maria, tingnan natin kung gaano kakaswerte. Kapag nakuha ko na si Maria, lahat ng meron ka ngayon ay magiging akin na. Bie, tigil ka dyan. May tao, pigilan siya. Huwag ninyong hayaang lumapit ang kidnapper na yon sa bata. Bitawan mo ako. Bie, tumigil ka. Ilapag mo ang bata. Ginoong Garcia, alam kong makapangyarihan kang tao, pero hindi mo kailangang makialam sa mga usapin ng pamilya namin. Anak ko siya. Ngayon, kahit si Bathala pa ang dumating, isasama ko siya. Bitawan mo ako. Bitawan. Ma'am, si Maria ay anak ni Elena, sa dati niyang asawa. Wala siyang kinalaman sa pamilya ninyo. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na agawin ang isang anak ng pamilyang Garcia sa gitna ng kalye. Ito ang resulta ng paternity test. Ikaw dyan, dahil sa pagtatangkang mangagaw ng bata sa publiko. Isang napakasamang gawain. Diretsyong papunta ka sa presinto para harapin ang mga paratang. Salamat sa tulong ninyo, mga pulis. Isang apo ng pamilyang Garcia. Paano nangyari yun? Clara, alam mo pala ang lahat, di ba? Kaya pala ang sipag mong isama yang pabigat na yan. Putangina mo. Maria, ayos ka lang. Maria, Dalhin siya sa ospital. Lola, nagpapanggap lang akong himatayin. Palagi kasing sinasabi ni Mama, kapag may nakilala kang masamang tao, kailangan mong mag-improvise. Sige, basta't ayos ka lang. Clara, maraming salamat sa pag-aalaga ng mabuti kay Maria. Natatakot ako na hindi ko na makikita ang mahal kong apo sa tuhod, muli sa buhay na ito. tara na. Ano ba talaga ang nangyari? Ibig mong sabihin, hindi mo anak si Maria, hindi ka pa ikinasal, at wala ka pang anak? Huwag mong sabihin na akala mo, ako ang nanganak kay Maria. Clara, gusto mo bang magkaroon ng isa? Gusto mo bang magkaanak? Ako. Magkakaanak ako balang araw. Ibig kong sabihin, kasama ako. Ayos lang. Maghihintay ako. Huwag kang magmadali. Tara na. Gabriel, tingnan mo kung gaano kaganda ang pag-aalaga ni Clara kay Maria. Mula ngayon, dapat mong tratuhin ng maayos. Kung aapihin mo siya, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, Lola. Talagang aalagaan ko ng mabuti si Clara. Nagtataka ako kung papayag. Si Ginang Reyes na alagaan kita ng mabuti. Ginoong de la Cruz. Ang pinahusay na proposal na ipadala na sa iyo. Ang Ginang Santos ay tunay na masigasig. Kaya nga lumalaki ang studio. Nang mabilis, maghihintay ako sa proposal mo. CJ. Lumabas ka. Clara, ngayong ang pamilya Chase ay bangkarote. At Zandro ay iniwan ako. Paano mo pa nabubuhay ng maayos? Paano? Dahil nagtatrabaho ako ng husto. Kung hindi mo tinanggap si Maria, makapagsimula ka ba ng kumpanya?
Makilala mo ba si Gabriel? O sa tingin mo ay sapat ang swerte mo para maging Ginang Garcia? Hayaan mong sabihin ko, ikaw at siya ay galing sa dalawang magkaibang mundo. Para itong palaka na naghahangad sa katawan ng swan. Ang manok ng bundok ay hindi magiging phoenix. Ginawa ko lahat ng ito sa sarili ko. Bie, hindi mo pa ba naisip? Ang swerte ay hangin, ang kabaitan ay ugat, at ang kakayahan ay daan. Kaya nga, kahit nakasama si Maria sa mga chase ng 2 taon, ang pamilya ay madaling nagkawatak-watak. Dahil wala kang kakayahan, o kabaitan, hindi mo lang karapat-dapat sa kahit ano. Kalokohan. Iyan ay kalokohan. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Hindi mo dapat kinuha ang sa akin. Nanay? Ingat! Clara, akala mo matatalo mo ako ng ganito. Nandaya si Zandro, masasabi mo bang mamahalin ka ni Gabriel magpakailanman? Sa huli, iiwanan ka rin. Wala akong pakialam kung mahal ako ng iba o hindi. Basta mahal ko ang sarili ko, sapat na yon. Nanay! Masaya lang ako na okay ka. Nandito ang aking munting swerte na si Maria. Anong mangyayari sa akin? Buti naman at ligtas ka. Clara, pakakasalan mo ba ako? Hindi ko kayang pangakuan ng habang buhay. Ngunit lahat ng pag-aari ng pamilyang Garcia ay mapapasa iyo. Mga stocks, mga kotse, mga ari-arian. Kasama na ako. Gabriel, pwedeng bigyan mo pa ako ng 1 taon? Ayokong maging isang kanaryong nakakulong sa gintong haula. Gusto kong tumayo sa tabi mo at makita ang mundo ng magkasama. CJ, maghihintay ako para sa'yo. Ginang Reyes, ang inyong kumpanya sa loob lamang ng 1 taon ay umangat at naging nangungunang design firm sa bansa. Ano ang sikreto ninyo? Nagbubunga ang sipag. Huwag susuko. Ginang Reyes, kakapanalo mo lang ng pinakamataas na International Design Award. Maaari ko bang itanong ano ang mga plano mo sa susunod? Maglakbay. Makita ang malawak na mundo. Kasama ang minamahal ko. Excuse me. Tara na.